If magkaiba naman, negative, positive, and positive, negative, just subtract and copy bigger. Siya lang yung summary natin dyan, okay? Gets? So, let's try with this one. 15 plus negative 8, let's just add dito muna. 15 plus 8 is simply 23. Negative 15 minus 8, negative 15 na siya. Tapos papunta pa sa kaliwa, negative 8. So, it's gonna be negative 23. And if mag-base tayo dito, nandito siya sa negative, negative. So, i-add lang natin siya. Okay? The next, 15 minus 8. 15 minus 8 is simply 7. And what if negative 15 plus 8? So, kunin niyo yung difference itong dalawa. 15 minus 8 is 7. Tapos, ano yung bigger number, which is negative 7. Dito, what if may parenthesis na siya? So, 15 plus negative 8. So, if nandito tayo sa 15, tapos plus, madadagdagan siya, pakanan dapat, kasi negative 8 yung dadagdag eh. So, pupunta siya sa kaliwa. So, that's gonna be 15 minus 8, which is 7. Can you imagine it like that? Or, basta if plus, ituloy mo lang kung ano yung next, okay? Plus means tuloy. If double operator siya, okay? Plus minus, tutuloy nyo lang yung minus, okay? And if dito naman, 15 minus negative 8, paano yung imagination yan? From 15, minus yung sa punta sa kaliwa, right? Minus, kaso minus negative 8. So double minus siya. Bumalik siya dito. Kaya siya naging 15 plus 8, which is 23. Okay? So if negative, that means negative means kabaliktaran. 'Di ba? Kabaliktaran. So, if negative, like 15 minus negative 8, babaliktad yung sign na to. Okay? Nagiging 15 plus 8. Or if you want simpler one, if double negative, that means positive. Okay? Double negative means positive. This is the simplest if magkakaroon tayo nung double operations. Kasi yesterday, di ba, nag-ano pa ako na, what if plus plus, what if minus minus, minus plus plus minus, nang magkakasunod. Kasi ito is different numbers, so what if dito yung magkakasunod. You can just memorize this na if plus is tutuloy na lang yung kasunod, but if negative, babalik ka rin na siya. And ito lang naman yung difficult dyan. Negative, negative, double negative is gonna be positive, okay? So minus, tapos minus. Gets? So, tag natin dito. Negative 15 plus negative 8. So, this is gonna be negative 15 minus 8. Tutuloy mo lang yung kasunod nun. So, this is gonna be negative 23. Pero dito, negative 15 minus negative 8. So, it's gonna be negative 15 plus 8. Diba, baliktarin mo siya. Double negative is plus. This is gonna be negative 7. Okay? Questions so far? Questions? So, let's try another set of examples. Let's copy this. Sir, may tanong po. Sige. Ano po yun, ma'am? Ay, sir, halimbawa Mm. kapag halimbawa ito negative 7, Go. negative 7, tapos negative, tapos close and open, negative 7. So, ang sagot po ba doon ay 0? So, if dito, start tayo dito, right? So, negative 7, tapos negative, negative. That's double negative. Magiging plus 7 siya. So, tama. Ang sagot is 0. Gets? Okay? So, if ganito siya, if negative 7 plus negative 7, itutuloy na lang yun. No? So, it's gonna be negative 7. Tutuloy mo lang, which is negative 7. Continue mo lang yan. So, it's gonna be negative 14. Pero if ganito, negative 7, binabaliktad niya eh. So, yung negative dito, mababaliktad niya yan. Kaya siya magiging plus 7. That's yung difference ng plus and minus. Thank you, sir. Okay. So, yeah, I think this was the next section here. So, try natin sagutin ng mabilisan pa. Kasi dito is pwede na magkaroon ng sagot na 0.
Yes. Copy ko nga itong, copy ko yung rules sa kabila. And drawing ko ano. Okay. So dito, ito yung tinanong ni Ma'am kanina. So try natin siyang sagutin. Ayan. So what if ganito siya? So dito muna tayo sa nasa left side. 7 plus 7 is simply 14. Wait, reload this. Copy ko lang to. Sabi. Ayan. So dito, try natin imagine habang nag-load siya. So, 7 plus 7 is simply 14, right? Tapos, if magkakaroon tayo ng konting negative sign dyan, negative 7 minus 7 is papunta siya sa kaliwa. So, that's gonna be negative 14. Okay, kita ba yung script ko? Ayan. So, 7, hindi pa siya kita yung arrow. Never mind that. Hindi lang kita yung arrow. So, copy paste ko lang dito yun. Ayan. Imagine natin. So, ito yung rules kapag sa dalawang sign lang, same sign, add copy. Ito, 15 plus 8, negative 15 minus 8, same sign, copy nyo lang. Different signs, 15 minus 8, negative 15 plus 8. Kunin nyo yung difference. Tapos, copy nyo yung sa mas malaki. Tapos, if magkakasunod na signs, like for example, 7, for example, yung tinanong ni Ma'am Shirley kanina na 7 minus negative 7 versus 7 plus negative 7. Yan. So, ang mangyari dyan, if double negative equals positive, mako-contradict niya, babalik na rin. Tapos, if plus minus naman, just tuloy mo lang. Kung ano yung kasunod, copy mo lang siya, okay? Laging ganun, if positive, copy mo lang yung kasunod niya. Okay? So, yan lang naman siya. And yung rules natin kahapon na plus, plus, minus, minus, plus. Yung napansin niya, ito lang alalahanin niya. Ito lang naman yung mahalaga yan. Double negative lang yung nag-iiba. If plus, minus na yan, or kahit na minus, plus. O nga, what if minus, plus tayo? Isa pang rule. If minus, plus, if we have 7 minus positive 7. So, pinabaya lang naman siya. It's still gonna be 7 minus 7. Okay? So, meron pa bang ibang set plus plus? Wala na. If yung isa pang set natin dito is just then this one. Ang last set natin is gonna be 7 plus positive 7. So, 7 plus positive 7, you don't need any special rules dyan. Alam niyo naman na that's gonna be 14. Ito, 7 minus positive 7. Alam niyo naman na this is gonna be 7 minus 7 lang din siya. Gets? So, ang kailangan nyo lang talagang soluhin if dalawang magkadikit ng operations is this one, yung negative-negative na magiging double negative siya. Tapos this one, tutuloy lang naman siya. Tutuloy lang naman siya. Okay? So, question so far? Wala naman. Okay? Gets? So, try natin sagutin to. 7 plus 7 is 14. Negative 7 minus 7 is negative 14. Kasi same sila ng ano. Tapos 7 minus 7 is 0. Tapos ito, negative 7 plus 7, that's gonna be 0 then. 7 plus negative 7, so 7, dagdagan mo siyang negative 7, this is gonna be 7 minus 7 or 0. And then 7 minus negative 7, dyan ay double negative, 7 plus 7, it's gonna be 14. Tapos negative 7 plus negative 7, this is gonna be negative 7 minus 7, which is negative 14, 2. Tapos negative 7 minus negative 7, it's gonna be negative 7 plus 7 or 0. Makita ninyo, lahat ng plus minus or minus plus, natutuloy lang siya. Ang nababago lang if double negative siya. Okay? So, ito lang yung kailangan nyo soluhin if dalawang magkasunod.
na plus or minus. Tapos, ito naman yung rules kapag hindi siya magkasunod eh. It's like there is a different, merong numbers sa pagitan nila. Gets? So, ito yung dalawahan lang, which is this one. Tapos, ito yung magkasunod na sila yung nasa baba. Okay? So, question so far, nakakalito? Yes, nakakalito siya. Pero, ang unahin niyang sasauluhin is ito. Ito yung unahin niyang sasauluhin. This one. Same sign, add, copy. This is if we're talking about numbers. Okay? Different sign, subtract, copy, bigger. Imagine nito, negative 15 plus 8. Numbers na pinag-uusapan natin dyan. 15 minus 8. Tapos itong nasa baba natin na double negative, this is 7 minus negative 7. Operations yung pinag-uusapan natin. Okay? Ito is rules if numbers. Ito is rules if operations. Okay? Gets so far. Okay, so let's move to a bit more difficult na question. Jump tayo sa this one. Sige, dito medyo mas malaki siya. Try natin. So pakita ko para di na siya nakakalito. Ito lang yung dapat yung sa uluhin. Copy ko to. Tapos yung double negative. So ito lang talaga yung kailangan ninyang sa uluhin dyan para hindi na tayo para hindi kayo malito dun sa napakaraming stuff na yan. Sir, may question. Hello, sige. Ano po yan, ma'am? Ay, sir. Yes, sir. Bali, sir, dito, dun sa may operation natin is, for example, ito, 43 plus close open parentheses, negative 21. So we're going to change the operation, but the sign will still remain. Ano po Or- ulit yung number na binasa niya, ma'am? 43 plus negative 21 close open parentheses. So, ang gagawin lang natin dito, sir, iibahin natin yung operation. It will become subtraction. And then, the sign inside the parentheses will still remain. Yes, ganun po siya. Kaya sinabi ko kanina, if plus siya, itutuloy lang natin siya. So, katulad sabi ni ma'am, dito siya sa ano, o ito, 43 plus negative 21. So, ang mangyayari dyan is, this is gonna be 43 minus 21. Kasi if plus siya, mag-a-add lang siya. So, kung ano yung sign sa loob, yun din yung mangyayari doon. Okay? Okay. Gets? So the answer dyan, sir, is 22, 22. right? Yes. Positive 22. Yep. And in comparison to this one, if 43 minus negative 21, binabaliktad niya yung nasa loob ng operations. So this will be 43 plus 21 or is equal to 64. Okay? Two cases lang. Either plus siya or minus. Okay, sir. So, yun lang naman siya. So, ito kasi yung mahirap yan, okay? Ito yun ang tatandaan niya. Double K, double sign, double sign. This is different with this one kasi dito is walang double sign dito. It's just single sign tapos different number sila. So, ito yung basic na number 1 na dapat alam niyo na bago kayo tumawid dito sa number 2 na double signs. Okay? So, going back sa task, 43 minus 21 is easy. 3 minus 1 is 2, 4, 2, 4, 2, 22. Dito sa kabila, 43 plus 21 is also 64. Okay? So, try natin ng mas mahirap, which is, ayan, what if magtatluhan tayo? Ayan, ito na sa tatluhan. Kasi kanina, practice lang yan. Practice lang yan. Dito tayo sa tatluhan. So, dito, pagkasabihin niyo yung dalawang lessons na, sige po, copy ko lang ulit. Copy ko dito. Naging useful yung pag-copy ko din.
Okay, paglasabay niyo na itong lesson 1, which is same sign, add, and then copy, different signs, subtract, and then copy digit if numbers. Tapos, if negative, negative, it's double negative, magiging positive siya. Tapos, if plus minus man siya, or negative plus, this is gonna be, tutuloy mo yung negative eh. So, this will be, tuloy mo lang yung negative. Tapos dito, negative, positive, tuloy mo lang din yung negative. Okay? So, let's try with this one. So, negative 23 plus 46. If nalilito kayo, baliktarin niyo lang yung 46 minus 23. This is gonna be 23. Okay, kasi mas malaki to kaysa dito. Tapos 23 minus 11, this will become 12. Medyo madali pa, right? Dito, 23 minus 46 naman siya. So, anong mangyari dito? This is 23, this is 46. Kunin niyo lang ulit yung difference nila. So, sunin ko pala ng content. Ayan. Ayan. So, yan, dito naman tayo. If, itan ko lang din. Saan lakayan ko na lang pala ito? Sorry, change of minds. Ayan, para kita pa rin yung rules natin. So, dito tayo sa 23 minus 46. So, 23 minus 46, kita ninyo, nagda-subtract tayo. Tapos, babalikan natin dito. Different signs siya, right? So, subtract na lang siya. 46 minus 23 is still 23. Ano yung mas malaki ang sign dyan? Mas malaki ang sign ng negative 46. So, this is gonna be negative. Dito, minus 11. So, it's gonna be negative 23 minus 11. Dito naman siya sa same sign. So, add lang natin siya. It's gonna be negative 34. Kasi pumunta siya sa kaliwa, pang kaliwa. Okay? And then, questions or gets pa naman? Wala pa tong parenthesis ha. So, wala pang parenthesis. Ito na yung gagamitin natin. Okay? Same sign, which is this one, 2311, add different signs, 23 negative 46 is subtract then copy bigger. Tapos, next natin dito. Yan. 23 minus 46 plus 11. So, ganun pa rin. 23 minus 46 is 23. Tapos, mas malaki to. So, negative siya. Tapos, plus 11. So, mas malaki yung negative 23 plus 11. Obviously, mas malaki yung 23 dyan. So, the answer will be negative. Tapos, kaya nila yung difference, which is 3 minus 1 is 2. 2 minus 1 is 1. 12. The last example natin, ito, negative 23 minus 46. Para sa silang negative, right? So, i-add lang natin sila. 23 plus 46. 6 plus 3 is 9. 4 plus 2 is 6. Tapos, since pareha silang negative, negative siya. Yun yung key dun eh. Since pareha sila, nasa iisang word lang sila. Positive, positive. Positive word lang sila. Negative, negative. Negative lang sila palagi. Tapos, plus 11. Negative 69 plus 11. Dito naman yung magkakaroon ng changes in word. Pero kung sino yung mas malaki, siya yung mananalo. So, 9 minus 1 is 8. 6 minus 1 is 5. Mas malaki to. So, mananalo siya. Negative 58. Okay, questions? Or clear pa naman? Okay, I think clear pa naman siya. So what if meron na tayong parenthesis? Ito yung wala pang parenthesis, madali na siya, right? Gets nyo na ba? Ganito lang siya. Gets, okay. Same sign, same word, just add and copy, different signs. Maglalaban, pero subtract na lang, and then copy yung jigger. So, magdadagdag pa tayo ng parenthesis na naman. Okay, ito na naman siya. Pahirapan na naman ng content. So, mahalaga tong parenthesis na to sa algebra kasi meron tayong mga equations na, for example, 3 times the difference of ganito, ganyan. So, meron talagang mga parenthesis sa loob ng mga equations and numbers na yan. So, dapat matutunan nyo itong dalawa na to. Okay, so let's copy this one here. Ayan. Ang rule natin, if may parenthesis na, ang important lang sa rule na yan is, if negative, negative, magiging positive siya. Okay? Kasi if plus minus, or minus plus, ito yung summarize dyan, magiging subtraction siya lagi. Pag magkaiba, magiging subtraction siya lagi. Kasi positive, itutuloy mo yung negative. Tapos negative, magsasubtract ka ng positive. So, it's gonna be negative pa rin. Okay?
So, yun na yung super key dyan. Hindi ko na kayo pag-i-imaginein. Ito na yung summarized key. If negative, negative, that's gonna be positive. Tapos pag magkaiba siya, lagi siyang negative. Okay, so try natin dito. Negative 23 plus 46. Ito muna ang dalawa na to. Simply lang siya. 46 minus 23 is 23. Tapos negative minus negative 11. So double negative, it's gonna be plus 11. So the answer is 84. Next natin. 23 minus 46. So balik tayo dito sa rule na to. Ayun, different signs siya. So dito siya. So, ang sinong mananalo dyan? 23 minus 46. Kunin mo yung difference, which is 23. Hindi mas malaking number, 46. So it's gonna be negative 23. Tapos plus negative 11. Diba? Basta plus and minus, it's gonna be negative. So negative 11 siya. Then, rule na naman tayo. If same yung if same yung sign niya, it's just gonna be, add mo lang siya, 23 plus 11 is 34. Tapos minus, kasi negative to parehas. It's gonna be negative 34. Okay, next natin. Ito ang daming negative. Pero isa-isayin lang natin. Negative 23 minus negative 46. So if double negative, it's gonna be negative 23 plus 46. Tapos minus negative 11. Isa-isayin mo lang. And 46 minus 23 is 23. Tapos minus negative 11, double negative na naman. So may positive 11. So it's gonna be 34. Okay? Then lastly, negative 23 plus negative 46 plus negative 11. So ayan, if positive negative, diba, ituloy mo lang siya. Magiging negative 46 to, magiging negative 11 to. Gets? This will become, so i-add natin tong tatlo. Why? Kasi pare-pareha silang negative. So 3 plus 6 is 9 plus 1 is 0, carry 1. 2 plus 1 is 3, plus 4 is 7, plus 1 is 80. Okay? So, questions before we move on. I think this will be the last static plus minus this night. Okay? Walang questions. Okay. So, right now, move on tayo sa ba natin ginagamit yung plus minus na yan. Punta tayo sa diagnostic tree. Di na muna tayo mag-decimals. Probably sa next big session na natin siya. Punta tayo sa kung saan natin siya pwedeng gamitin. Oh, both. Okay. So before pa tayo punta doon, try muna natin itong ano. Kasi before tayo mag-algebra, yun pala yung isa sa mga weakness ng mga sa word problems is para kasi matama mo yung word problems, kailangan, bukod sa maalam ka mag-algebra, maalam ka rin mag-translate from from the problem itself to equation. Okay, so yun yung tuturo natin isa-isa kasi maraming nababaliktad doon, tapos namamali sila dito. Okay, so, ano ba natin ito gagawin? We draw this one. Oh, I know. Yan. So before tayo mag-compute ulit, kasi after nito, magsasolving tayo ng algebra stuff, kasi doon nagagamit yung positive, negative, positive, negative. Wait, let's have a vote. Do you want to compute algebra or word problem? Word problem, tuturuan ko muna kayo paano mag-translate algebra or translation. Yan, let's have a vote. Ano gusto niyo? Mag-diretso tayong algebra or mag-practice muna tayo ng translation? Vote kayo sa chat box right now. Algebra or translation? Are you still there, guys? What do you want to do? Translation. Okay, isang translation. Translation. Okay. Okay, vote lang kayo. Okay. Okay. Okay, sige. So, mas maraming translation. So, let's start with translation. There are infinite numbers of translation. So, try natin yung mga pinaka-simple dyan. And dito ang mahirap lang naman kasi is probably yung subtraction. Kasi if addition, meron pa rin tamang sequence sa kanya, pero it's less likely na magkamali kay addition. Pero if subtraction, dun yung mahirap talaga magkamali. So, tuturo natin siya lahat. So, dito, ang first natin na problem is the sum of 4 and x. So, napakadali naman dyan. So, sum lang siya. So, it's gonna be the sum of 4 and x. 4 and x.
As simple as that. Next natin, write an algebraic expression for x added to 4. Added to. So, ibig sabihin is x added to 4. Ibig sabihin ng added to, like papunta siya sa kaliwa, dinagdag siya doon, okay. Added to. So, if x is added to 4, 4 yung una dyan. Okay? Tapos, idadagdag mo ng ed doon. Gets? So, parehas ba siya? Dito kasi sum of 4 index, ganun din yung basa. So, same siya lang ng basa. Pero magkaiba sila na basa, pero same lang sila ng equation. Marami talagang ganun. And next natin is, oops, yan. Next natin, ay sorry, meron pa ba? Wala na. Okay, next natin, number 3. Write an algebraic expression for 7 less than q. 7 less than q. So, anong hula dito 7 less than q? Is it 7 minus q or q minus 7? Ilan kaya dito sa dalawa? Meron ba kayong hula dyan? 10, 10, 10, 10. 7 minus q. Hindi po ba yan yung symbol sign ng greater than tsaka less than? Yung sa 7 less than q. So, sa 7 less than q, Yes po, di ba 7 less than q? Parang ganun po. Yung sign na greater than and less than. dito, pwede rin siya actually, but a proper na basa ko dito is 7 is less than q. So, ang proper basa dito is 7 is, or if range naman na ganito, kasi dalawang pwedeng basa dito. Ang basa dito is q is greater than 7. So, nasa limit siya. For example, kunyari, kunyari lang, we have this algebra problem na this is just made up by me. Pero, ganito ginagamit yung ganun. Let's say, solve for x. Ay, yun na pala yung biggest dun. Solve for x plus 3 equals y squared minus 3, wherein x is less than 7. Or something like that. So, ang normal na basa dyan is x is less than 7. Ay, sorry. Yan, x is less than 7. So, if range siya, ang basa natin dito is ito. Solve for this equation wherein x is less than 7. And kasi nakalagay dito is 7 less than q. So, if 7 less than q, try natin pala yan. What if yun yung nilagay natin? 7 less than q. So, ang magiging basa dito, solve for the x in the equation, x plus 3 is equal to y squared minus 3, where 7 is less than q, or pwede ring where q is greater than, where 7 is less than q, or where 7 is, where q is, where q is greater than 7. Sorry, ito na talaga. Where q is greater than 7. So, ang first natin dito is, technically, ginagamit natin yung word na is, tapos, kaya siya nakakalito kasi less than din to, tapos less than din to, right? So, if ganun, paano ba natin siya bibigyan ng technique? 7 less than q. Ito kasi grammatically wrong pa lang siya eh. Like 7 less than q. Tapos, babasahin mo ba ito ng 7 less than q? This is 7 is less than q. So, medyo may pagka-grammar din siya. So, isa siya sa mga probably nakakalito. Kasi ba yung difference? This is 7 less than q. This is 7 is less than q. It's just one word. Pero naging ganun yung difference niya. Gets. Okay. Let's see the chance box. So, ayan. So, ayun. Questions ba? Or if you have any other suggestions, paano ba natin siya discardin? O kasi ganito talaga yung pagkakabasa ko. Let me verify here.
Ayan. So, yeah. After verifying, ganun talaga siya. It's a very different, Sir. Sino ang tanong? Sir Carl, si Carl Mark ba yan? Ayan. So, 7 less than Q is yung simple pa lang siya na subtraction. Tapos, one word lang yung naging differentiator. If you are talking about ranges, there is laging word na is. Gets. Gets. Ayan, okay. So at least, di ba, natanong ninyo na kasi baka nga naman sa choices nilagay ito. Tapos parehas na sa choices Q minus 7, 7 minus Q. Tapos may range din. So if ever mag-range man tayo, there is the word is dyan. Sige, magpa-practice sa natin sa daily practices. Paano natin babasahin properly yung equations? Like for this one, how do you read this? It's x plus 3 is equal to y squared minus 3 wherein 7 is less than Q. Tuturuan ko kayo paano magbasa ng ganun para masanay kayo sa mga ganito. Okay? So, let's move on with that one. Pero in algebra problems naman kasi, medyo rare naman ginagamit ng phrase na to. Baka probably yun din yung reason. Nagiging ambiguous siya if this one or that one. But that one word really made the difference for this one. Okay? So, try natin. Next natin. Ay, sorry. Wala nangyari. Nadelete na tayo. So, ayan, for the next natin, we have to. Ito medyo direct na siya, 7 minus Q. So, it's literally 7 minus Q. Tapos, next natin is write an algebraic expression for. So, dito pala, since sa class big quiz tayo, mga one-liner pa lang tayo dito. Sa sections natin ng class big quiz bukas, mas hindi na tayo mag-one-liner lang dito. Mga magsa-sentences na talaga tayo na i-convert ninyo siya. So, mas magiging challenging yung exams natin for the class bug quiz tomorrow. So, dito, next natin, 7 subtracted by Q. So, ito by, tandaan nyo lagi yung word na to. If 7 subtracted, sorry, pangit. Yes. Yan. Ito yung isa sa mga magic words dapat yung tandaan. By. So, if we have 7 subtracted by Q versus 7 subtracted from Q. So, kita lang dito sa pangalawa, from Q. So, it's gonna be Q minus 7. Pero pag dito sa kabila, 7 subtracted by Q, 7, binawasan siya ng Q. By means something na kung ano yung amount na yun. Okay? So, pag by, sabihin nasa pangalawa siya. Wherein kung from, nasa unahan siya. Okay? Gets ba? Questions. Let me just check. So, hindi po ba ang sagat Q minus 7 sagat 7 is in Q? Yeah. Okay. So, next natin dito, which is, ito, x less than 9. Yan, madali pa lang din siya. Okay, so, ulitin nga natin. Ayan. So, dito naman, if hindi naman siya by and from, dito naman siya sa, ito na algebraic expression for lying less than x. So, if 9 less than x, x less than 9. So, it's gonna, 9 less than x is gonna be x minus 9. And x less than 9 is gonna be 9 minus x. This is 9 less than x. Tapos x less than 9. So kung ano yung done, wow. So yung unahan natin. So yung minuend. Minuend. So lagi yung nasa unahan doon. Okay? At questions. Okay. So next natin dito, we have, ayan, medyo mahaba na siya. So ito, addition naman siya. There is, yun nga, hindi naman kayo mamali pag-addition, pero there's still a proper way to write it. If m added to 23, so it's gonna be m added to 23. Okay? Next, 11 decreased by t. 11 decreased by t. Questions? And so next natin, we have
Basta na yun. Ito. Meron tayong mga divisions dito. Let's see. The quotient of 6 and twice x. The quotient of 6 and twice x. So, paano natin siya isusulat? The quotient of, so meron tayong division. So, if may divide tayo, meron tayong dalawang numbers dyan. Ano yung dalawang numbers na yun? It is 6 and 2 of x. So, the quotient nila, pwede nyo isulat na ganito, 6 divided by 2 of x or 6 over 2x. Okay? You don't have to simplify it pa kasi pinaparate lang naman algebraic expression. Wala naman sinabing simplify or something. Okay? The next dito, write an algebraic expression for the number of days in W weeks. So, dito rin may imagination tayo na mangyari na hindi siya explicitly sinabi. Pero, we know naman na in 1 week, we have 7 days. So, if the number of days in W weeks, it's gonna be 7W. Gets? So, meron mga ganito na hindi na sinasabi explicitly if ano ba yung characteristics ng number. Pero, commonsensical na siya. Okay? Questions? So, yan, madali pa to lahat actually. Sir, questions po. Sige. At ano pa yun, sir? Go. Sir, yung balikan lang po natin yung sa M added by 23. Pwede po ba yun, sir, magkabaliktad M plus 23 or 23 plus M po talaga siya? Yun po. Katulad ng sinabi ko kanina, sagot-wise, wala siyang difference. It's just gonna be same answer lang siya. Kasi 23 plus M and 23 is parehas lang naman siya. Pero if grammatically, M added 2, so dapat pangalawa si M, dinagdag siya dito sa umunahin. So added 2, parang may boss na doon siya inad. So M Pero added sir, 2. good ko po dun sa Google Form, mali po. Parang ganito po yung answer ko, M plus 23, pero mali dun sa Google Form. Sa Google Forms dito, hindi namin nilagyan ng key kasi, for example, if we have 23 plus M, pwede siyang may space kayo na 23 plus M or wala. And marami kasing variation. So, hindi na namin nilagay for now. Iisa-isay namin siyang i-check. Kasi medyo subjective yung like, baka meron pa ako naglagay ng like, alam mo yun, kunyari pati sa X, baka merong nag-capitalize ng X. Ang dami kasing permutations nung pwedeng maging sagot. So, i-check muna namin siya isa-isa. Tapos, i-release namin yung sagot before yung next natin na class pick quiz para ma-check na rin yung mga sagot ninyo. So, yun yung difficulty natin dito na medyo subjective yung typings. Kaya, di pa namin, or wala lang akong time kanina para i-type lahat. Para time management problem ko na yan. Pero hindi ko muna siya nilagay dito kasi nga medyo mahirap siyang ilagay lahat ng possible answers. Pero ayun, if ganito kasi, if sagot-wise, tatanggapin ko siya. Pero if nasa exam tayo na ganito, yan civil service exam, itama nyo na kasi ang right and algebraic expression hindi naman, wala namang sinabing evaluate eh. So if mag-evaluate tayo, sagot-wise, tama siya. Pero if dito, transform lang, ang pinaglalabanan dito is probably yung grammar. So, 23 plus M lang yung sasagutin ko kasi siya lang yung tama dun sa added 2. Siya yung tamang form dun sa added 2. Gets? So, makakalusot lang siya if mag-evaluate tayo. Pero if ito lang talaga, transforming lang sa from sa words to numbers or to this one, ito lang yung tatanggapin natin na sagot. So, medyo konting technicalities lang naman siya sa Yeah, kasi probably pag sa civil service exam, what if parehas nandun siya? Oh, may ganun palang story. Nung nag-exam ako, may nagtanong, wala pong sagot dito sa question number ano. I was like, sabi nung anong gagawin namin? Kasi, wala naman talaga silang magagawa. So, if baka magtaas pa kayo, bakit parang dalawa yung pwedeng sagot? So, piliin nyo na yung mas better na nandyan. Tapos, if ito lang yung nasa choices, yun nga, choose the best answer na lang if ever. Kasi, kahit ireklamo niya na walang tamang sagot sa question, wala namang magagawa yung nakabantay sa inyo kasi nakarelease na siya sa buong nation eh. Okay? So, ayan. Thank you, Sir Karl Mark. So, transforming wise, ito lang yung tamang sagot, pero evaluation wise, parehas naman sila ng lalabas na sagot. So, ayan. Last two na tayo, I guess. Tapos, move on na tayo sa solvings na tayo. Tapos bukas sa class bagwis, if nabobore kayo dito, mas magiging mahirap yung translations na gagawin natin. So, sagadin nyo na medyo madali pa siya for now. So dito,
Yan. Sir, question, sir. Go, Ma'am Maria. Sir, di po, sa civil service po ba may ganyan na, kind of, exam? I mean, ganyan, na walang multiple choice? Or multiple choice po? Wala. Sa civil service exam, lahat is may multiple choice. Ang ginagawa lang kasi natin dito, sa lesson plan natin is, first 4 weeks natin is numerical lang. Tinatry ko, sanayin kayo mag-isip. Kasi, Okay. hindi yung there's a technique na titignan nyo agad yung choices. Pero kasi yung problem nga natin right now is, hindi tayo sanay mag-compute at mag-isip. So, if may choices tayo lagi, aasa tayo dun sa choices. We're trying to develop na mag-compute kayo lagi, wala kayong pwedeng pagbasihan. Para masanay yung brains inyo na mapilitang mag-isip. But pagdating ng February natin, ibabalik natin sa numerical na lahat is may choices na kasi by then, sanay na kayo mag-compute nun. So this is just practicing lang tayo dito. Okay, sir. Thank you, sir. So yun, lahat ng live mocks, all of our live mock exams, lahat yan may choices. Pero dito kasi sa review, hindi naman natin need na i-perfect agad yung exact type ng civil service exam. Yung need natin is i-replicate ano ba yung pag-iisip na kailangan niya para mapasa yung civil service exam. Kaya ganito, yung diagnostic to, di ba, may mga choices siya. Kasi medyo pampalito yung choices, pero dito, wala kayong choice kundi mag-isip talaga. Ganun yung ginagawa natin dito. Okay. Thank you, Maria. Thank you for that question. At least na-clarify natin siya. So, let's move on. Saan ba tayo? Ayan, okay. So, let's try this one. Twice the product A and B. So, baka may nag-rate dyan na twice the product A, B na nakalagay 2 times A plus B. Wala naman sinabing A add sila or something eh. So, if ganito lang siya, twice the product A and B, this is gonna be 2AB. Okay? The next, one number is 5 more than twice another number. So, we have 2 numbers. Okay? One number is 5 more than twice another number. So, if we have this number, equal siya sa 5 more than twice another number. 5 more than twice another number. Okay? So, parang di halata na nangyaring equation. Pero, kailangan nyo lang logically maisip na we have one number more than twice another number. So, there will be an equation. And yung unang number is 5 more than twice the other number. Easy as that. And the next natin, ayan. If Rolek is 17 years old now, wow, sino si Rolek? Who is Rolek? Ayan. So if Rolek is 17 years old now, represent his age Y years ago. So if nandito ako sa current timeline ko na 17 years old ako, ano yung representation nung pabalik ako sa nakaraan ng Y years? It's just gonna be 17 minus Y. May halaga to sa age problems natin kasi doon, meron tayong window method. Meron din naman tayong literal na calculation methods lang. So, mga ganitong representations, paulit-ulit natin siyang gagawin doon. Kaya dapat dito pa lang, hindi na kayo malito doon. Okay? So, okay. Kung natin yung last, tas mag-solve na tayo ng algebra. Ayan. So, the product of 4 and the sum of A and B. So, the product of 4 and the sum of A and B. Easy. Okay. So, wala pa talagang mahirap sa ginawa natin ngayon kasi wala pang, hindi pa, one-liner lang siya. If mag-multiple lines tayo tomorrow, doon tayo mahihirapan. But for now, may questions ba before tayo tumawid sa next section natin? Okay, wala naman? Okay, so, let's solve. So dito, introduce ko muna, before tayo pumunta dito, mag-lesson muna tayo ng konti. So, pagdating tayo sa world of algebra, we have numbers and we also have variables. So we have X, Y, Z, A, B. So, marami tayong variables yan. Pero, ang pinaka-basic lang naman sa rules ng algebra is laging tignan nyo kung ano yung same type. Sila lang yung pwedeng magsama. Okay? For example, if we have 5x plus 2xy plus 2x squared plus 3, plus
4xy minus 5x again plus 2x minus 3x squared. So, pag sinabi kong same type, ibig sabihin, same yung variable nila. This x and this x squared, hindi sila same type, okay? Kasi this is a single x. This is x squared. Even though para sila number, magkaiba sila ng degree. So, hindi sila same type. So, if ganito, pwede lang natin pagsamahin is this one, 5x, this one, 5x, and this one na 2x. So, that's gonna be 5x minus 5x plus 2x. So, that's gonna be 2x na lang. And then, pwede rin pagsamahin natin yung x squared. Oh, wala nang x squared, right? So, huwag nyo na siyang ipilit. Yan na talaga yan. Wala na to, wala na to, wala na to, wala na to. Ano na lang yung meron dyan? We have x squared, x squared pala to. Kala ko xz. Meron palang isang x squared dun. Yun. 2x squared plus minus 3x squared. So, 2 minus 3. Di ba magkaiba sila? So, 2 minus 3, simply 1. Tapos ano yung mas malaking number? It is negative 3. Okay, dito na napasok yung plus minus world natin. Kasi pag may variables na, dapat automatically, tama nyo na yung sa coefficient wise. Kasi yung nakakapagpalito na nga na variables eh. So, this one, ano pa yung matitira dyan? This is gonna be 1x squared, right? So, wala na x squared natin. Natitira na lang natin is this xy. So, dito naman, pair na to sila sa xy. So, hindi mo na siya pwedeng associate yung x kasi magkasama na lagi is xy. We will be teaching you factoring out by dulo siguro na itong week. Pero for now, kung ano lang yung magkakasama na label, yun lang yung pagkasamahin natin, okay? So, the final answer is plus 6xy. So, ito na yung simplified version na. Pagsamahin na lang kung ano yung magkaka-same type. So, think of this as their labels. If sino naman sila ng label, go, pagsamahin sila. If hindi, you cannot. Okay? So, let's try some of the problems. Or, do you have questions? Take wala naman siya. So, problems, medyo introductory talaga siya. As in, super. So, gawin natin siya dito. Oopsie. This happened. Ayan, okay. Ayan, okay. Let me drop this one. So, ilang simpleng rules dyan. Kung sino yung magkaka-same type, sila yung pagsasamahin natin. So, let's see here. So, simplify. Ay, hindi ko siya nababa. So, before tayo tumawid dun sa meron ng equation, medyo mo nang, we have left-hand side, sa right-hand side. So, medyo mo nang matuto paano mag-simplify ng nasa each of the sides para matuto kayo paano tayo tatabat sa kabilang world. So, dito muna tayo, imagine natin lahat is nasa left-hand side. So, dito, so hindi ko siya na-type. Nakita niyo, first time natin hindi ko na-type yung exponents. Nagka-problem sa equation kanina. But, intindi na lang natin. So, dito, we have 3x squared plus 5x squared plus 5x plus 3x. So, medyo obvious naman siya. This is both x squared. So, it's gonna be 3 plus 5, 8. Tapos, copy nyo lang yan. Okay? Think of the variables as their labels. So, wala kayong gagawin sa variables, kundi i-copy nyo lang siya once kasi siya yung label nun eh. 3 plus 5 is 8. Tapos dito, anong label nila? They are x. So, 5 plus 3 is 8. 8x. Simplify, right? Tapos, sa baba natin, ito medyo, ayan na, meron ng mga operations na naman. So, if we have 3xy, hang on, laptop break. Ayan. So, if this one, we have 3xy plus negative 2xy plus 7xy. Nakita nyo na importance kung bakit mahalaga mo master mo na yung positive and negative world. Kasi if dito malilito pa kayo doon, mahihirapan talaga yung buhay ninyo. So dito, we have this, all of these are xy. So if nalilito kayo, pwede nyo actually i-add muna itong nasa labas. Okay, we have 7 plus 3, it's gonna be 10 xy. Xy yung label nila eh. Sa matitira is plus negative 2xy. At katulad nung kanina, if plus minus siya, tutuloy na lang to, it's gonna be still negative. So it's gonna be 10xy minus 2xy or 8xy.
8xy. Okay? Gets nyo na yun? Plus minus gonna be just minus. Mangingibabaw tong negative na to. Okay? So, move on tayo. Next question natin. If we have, where were we? Okay, this one. What if balik rin natin yung, okay, nag-double question pala siya. Anyways, move on tayo to this one. So, if we have 2x plus 3, plus negative 4x minus 1. So, ito isa sa mga special rules natin. If we have parentheses, tapos plus minus lang naman siya, you can always remove the parentheses. So, this is gonna be simply 2x plus 3 plus negative 4x minus 1. Wala pa na mangyayari dyan. Meron na namang dalawang magkasunod. So, if plus siya, di ba, itutuloy na lang yun. So, mawawala din siya ng kwenta. It's just gonna be 2x plus 3 minus 4x minus 1. Kasi plus lang naman to eh. Di ba? You can simply remove the parentheses, tapos itutuloy na lang kung ano yung mga signs na nasa loob. So, process na tayo. 2x minus 4x, it's gonna be negative 2x. Iba sila ng sign, mas malaki negative 4. Tapos 3 minus 1 is simply 2. Positive 2. Okay? What if hindi magkaano? Ito. What if negative na yung nandito sa kabila? What if we have 2x plus 3 minus negative 4x minus 1. So, makita niya sa algebra problems, nakakalito na to, right? Pero na-practice na natin siya kanina. Paulit-ulit pa ta. So, mangyari dito, it's gonna be 2x plus 3. Tapos yung negative, i-distribute yan dyan. Mawawala yan sila. Babaliktad. Double negative to, it's gonna be plus 4x. Double negative to negative 1, magiging plus 1. Okay? Gets? So, yun yung importance nung bakit ko pinapaulit-ulit yung rules kanina na medyo nang tagal tayo. Kasi sa algebra equations, if dito kayo, ilang negative sign lang yung mamali ninyo, sayang yung lahat na kakompute ninyo sa algebra problems. Right? Agree ba kayo dun? So, mahalaga na pabalik-balikan natin yung positive-negative world kasi isa sa magiging foundations talaga ng entire algebra problems natin. Kasi imagine, na-convert nyo yung tama yung problem, na-solve nyo yung super difficult problem, yung mali lang kayo sa negative sign sa gitna. Sayang yung time, right? So, huwag kayong maboring kahit na paulit-ulit tayo kasi through practice ng paulit-ulit na gano'n, saka lang mawawala yung ganitong possible errors natin and yung doubts. Paulit-ulit ko sinabi kahapon. Okay? Lagi tayo magkakaroon ng doubts eh. Imagine if sobrang haba na equation ninyo tapos lagi kayo may doubts. Double check. Sayang sa time eh. Kailangan nating maalis na sa sarili ninyo within the remaining 7 weeks. Okay. So for this one, going back, negative, double negative, it's gonna be plus lang siya. So 4x plus 6x is 4x plus 2x is 6x, and then 3 plus 1 is 4. Ito na yung difference sa sagot. Gets. Okay? So, next problem natin. Let's have, okay, ganun ulit. Ginawan ko siya ng variation. So, makita nyo, ito rin yung first diagnostic test na hindi ko shuffle yung mga questions kasi naka-hierarchical siya. Na ito yung case 1, tapos ano yung kasunod niyang case 2. Para makita nyo rin yung differences. Okay. Yung diagnostic test natin, hindi lang siya pang-test sa karami system. Nandyan din yung guide kung paano nyo makikita yung differences per case. So, pwede nyo siyang balik-balikan para makita nyo yung mga cases natin. Okay? So, we have this one. If we have 7x squared minus 4xy plus 8. Tapos, meron tayong, plus, di ba? Plus lang siya. Plus 3x squared plus xy minus 5. Okay? So, try natin yung process to. So, mangyari dito, plus lang naman to, ibig sabihin, walang mababago dito. Kung ano yung signs nila, itutuloy lang natin yun. Okay? So, magiging ganito lang siya. 7x squared minus 4xy plus 8. Tapos, kapin na lang the rest. Plus 3x squared as is siya plus xy minus 5. Tinuloy lang natin yung signs. So, ano yung magkakaparehas dyan? We have 7x squared plus 3x squared. It's gonna be 10x squared. Tapos, negative 4xy plus 4xy
negative 4 plus 1, negative 3. Makita niyo, di ba? Magkakalayo na siya. Pwede nyo namang gawin na pagsunod-sunod din ninyo, like 7x squared plus 3x squared, tapos negative 4xy, sorry, pangit. Sorry. Negative 4xy plus xy, tapos plus 8 minus 5. Mas madali siya kasi kita nyo na agad, right? If medyo nalilito pa kayo, go mag-start kayo dito. But if medyo tapos naman na kayo sa stage na nalilito pa kayo, you can just draw brackets or lines like this para medyo mas madali siya. Okay? So this is good. This is not bad. This is just a bit faster. Pero, di ba, accuracy muna bago speed. So, dito na kayo kung saan kayo mas magiging accurate. Okay, if dito yung kaya ninyo, go. But if kaya na naman yung accuracy, dito lang kayo sa speed. Okay, dito tayo. Okay? And last na makuha natin is 8 plus negative 5. So, 8 minus 5 is 3. Okay? Sino yung sagot dyan? So, what if negative naman yun nandito sa loob na yan? So, tingnan natin. Papay natin siya. I'll just drag this down. What if negative siya? So, ano yung problem natin dyan? Parang 10x squared minus xy plus 3 po ata yung answer. So, Wait. Baka may na-miss ka. 4xy plus xy. 7x squared dito. Ayaw nga. Sorry, negative 4 plus 3. So, negative 4 plus 3, it's gonna be minus, isa lang siya. Thanks for that. Yan, at least may nakikinig talaga. Thank you, Sir Karl Mark. Sabog na tayo dito. So, negative 4 plus 3, it's gonna be negative xy lang siya. So, 7 plus 3, then negative 4 plus 3, negative 1. Tapos 8 minus 5 is 3. Yan. Thank you, Sir Karl Mark. Very good. Good job. Sir, thank you po. Yan, okay. So, yung ko na may errors, kasi live ko siyang kino-compute. So, at nakita niyo rin yung mga possible errors, even ng mga medyo sanay na. So, dapat din niya na rin siya ma-encounter. So, try natin what if negative naman yung kabila. Yan. Oops. So, given natin is 7x squared minus 4xy plus 8. Tapos, minus naman yung nasa gitna. Minus 3x squared plus xy minus 5. Actually, if matagal lang yung nag-compute, ito yung isa sa mga fun parts eh. Like, pag kami nag-solve kami, tapos makita namin na ganito, may negative, distribute. Sasay na namin yan. Kasi ganun lang namin siya. You just have to distribute it. So, if you have 7x squared minus 4x, itong sulit ko din eh. Sorry. If you have 7x squared minus 4xy plus 8. Tapos, distribute, babalik rin natin lahat ng signs na nasa loob kasi negative siya. So, it's gonna be negative 3x squared minus xy minus plus 5. So, if nagtaka kayo, sir, hindi naman siya double negative, bakit binaliktad pa rin natin siya? Kasi it's negative, di ba? If we have plus minus, itutuloy natin to. We have negative plus, itutuloy pa rin natin to. So, kung ano man yun nandito, sasubtract pa rin natin siya. Okay, ito pala yung isa sa mga simplest technique natin na. Remember this, guys. If nalimutan niyo yung rule, sorry. Please listen to this one. If nalimutan niyo, ang kilang dyan is, ano bang tamang word? Wait, nalimutan ko yung English kasi sa akin. Parang sa Tagalog. If nalimutan, maybe start with small examples. Start with small. Okay. Nalimutan nyo, start with small examples. Ito yung super golden rule ko. Okay. If kunyari dito kayo, ang laki ng mangyayari dyan. Tapos nalimutan nyo, ano nga ba yung rules dito? Magbigay kayo ng small examples. Like for example, this one. Ano nga ba yung mangyayari dito? Bigyan nyo siya ng example. If you have 3 plus negative 5, tapos 3, So if nalimutan niyo yung rule, start with small examples. For example, 3 plus negative 5, 3 minus negative 5, then 3 minus negative 5. Kasi alam niyo, isolve itong maliliit right? So if nalilito kayo sa bigger example, isolve niyo yung maliliit.
this is gonna be 3 plus negative 5. So it's gonna be 3 minus 5. This one, 3 minus negative 5. Ay, ito pala. 3 minus plus 5. 3 minus 5 pa rin siya. Kasi plus lang naman yun eh. So, minus plus 5. Ito, 3 minus negative 5. 3 plus 5 siya. So, madedetermine niyo ano bang case yun nandito. So, pwede niyo isa-isahin. Minus plus. So, minus siya. Minus plus pa rin. So, magiging minus pa rin siya. Tapos ito is minus minus. Minus minus. Double negative siya. Ito ninyo. Parang isang item lang to. Pero parang 3 times nyo binarify yung rules nyo dito. Okay? Huwag kayong mahihiyang magganto. Okay? Accuracy first. Kesa naman mamali kayo, like, simple rules lang din na ganito. Plus, kasi ako kasi personally, if exam siya, hindi lang naman kasi sa isang beses ito magagamit eh. If narito ka sa first question, tapos nag-start with small examples, for sure, sa mga next questions, magagamit mo pa ulit, dinaderive mo or nabalikan ng rule. Okay? So ito yung golden rule ni Master Rolik. If nalimutan, start with small examples. You can always derive the formula with small examples if nasanay kang mag-solve sa small examples in the first place. Yung reason bakit tayo may daily practices. Kasi papaulit-ulitin natin yan. Para if malimutan ninyo yung rules sa exam mismo. So hindi ka nga ma-mind block pag may exam. That's normal, like, kinakabahan, like, pang-anim ka na itong civil service exam. Pag kinabahan ka kasi ma-mind block eh. Always remember this. If nalimutan, start with small examples. Madederive at madederive nyo yan. Isiksik natin sa utak ninyo. Paano yun nangyari sa small examples para sa big examples. Madali lang siya. Balikan. Okay? Questions about sa golden rule natin. Okay, so wala. Let's continue with this one. So dito magiging ano natin is 7x squared tapos minus 3x squared. It's gonna be 4x squared. Tapos negative 4xy minus xy. Gonna be minus 5xy. Tapos positive 8 plus 5, it's gonna be positive 13. Okay, questions? Ayan. Okay, clear ba? Clear ba? I think clear naman siya. Remember this golden rule, Golden rule. Ito ba yung first golden rule ko? The solving. Yan. Nalimutan, start with small examples. Mag-derive na yan lahat. So, ayun. May favorite akong prof. Lagi, meron siyang golden rules number 1 and 2. So, if alam niya yun yung sagot sa lahat, nabigyan niya ng label ng golden rule. So, ito yung golden rule number 1 ko. If nakalimutan niyo, start with small examples. Okay, so let's move on to the next problem. Uy, wala. Di na pala yung last doon. Algebra na yung kasunod. Uy, solve for x na siya. Okay, so before we proceed, this is the last section na. Buhay pa ba kayo? Can you type Rolik if nandyan pa kayo? Just gonna check sa kayo ng video. So, algebra lang tayo, solving for x. I really want to extend, so tansyahin lang natin if hanggang ano oras tayo. I can extend beyond 10. Kasi medyo masaya itong part. Wait, let me check my phone. Ooh, okay, I love this. So, one last check natin. I need the attendance kasi for today, I'm gonna send this post sa messengers. Tapos, i-type ninyo dito. Type niyo sa comment section is present. Kasi, may paggagamitan kami ng mga attendance natin. ACSP. Yan, yung recent post natin na date to open to all, type ninyo dito is present. Sa lahat ng nandito, may surprise kasi kami para sa mga complete attendance and shit. But, meron kasing na-attend lang tapos hindi naman nakikinig. So, meron tayong special prize sa mga nandun. March CSE. Where's the other GC? Yan. And so, sinend ko yung Facebook post. That's the day to open to all. Please comment present. Tapos, punta na tayo sa solvings. I'm gonna give 60 seconds. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52. Hey, Sir Ricky. I know, it's like, sinend ko yung post sa GC. Tapos, type kayo ng present dun sa post na yan.
Okay, sige, mamaya na. So, yun, lahat ng present dito, type kayo ng present doon. Tapos, punta tayo sa solvings. Okay, so right now, before tayo mag-solve, certain rules muna tayo sa algebra. Certain properties. Ayan. Yeah, Sir Ricky, do you have a question? So, if magsisimula tayo sa positive-negative world, x minus 3 equals 8. Ito lang yung pinaka-basic na rule dyan. Okay. Ay, wala na. Ayan, okay. So, this is algebra. This is about equations. So, meaning na equations. Equations is derived from the word equality or equal. Ibig sabihin, kung ano yung nangyari sa isang side, ganun din dapat yung nangyari sa kabila. So, para ba natin isasolve si x? Start tayo from the most basics. Most basics. Basic of the basic. Paano natin siya isa-solve? To solve for x, we need to isolate x. And para natin siya ma-isolate, dito sa kabila, paano ba natin mawawala yung negative 3 na nakakabit kay x? So we will be adding plus 3 here. Why? Kasi 3 minus 3 is equal to 0. So magiging x na lang to. However, this is equation eh. Equal dapat. So kung anong ginawa mo dito, dapat gagawin mo rin sa kabila. So this is gonna be 8 plus 3, which is 11. Ganun siya. Okay. So, right now, let me have some numbers. Type in your favorite number. Wala ako. Sorry. Nawala na po.
Hello, good evening everyone. So may technical difficulty lang si Sir Rolly. So please wait na lang po natin siya. Thank you.
Hello, good evening everyone. You may leave the meeting now. Meron pong, please check your messages sa GC. May chat pa si Sir Raleigh. Okay. Okay. We already see it. Thank you.